Kaugnay pa ng ibang update sa naganap na enkwentro sa Maguindanao, ay makakausap naman natin si GMA News stringer Ferdinand Cabrera. Ferdy? Rafi, kagagaling lang natin doon sa barangay Tuka, Mamasapano, Maguindanao, kung saan nagsilbing receiving area ng mga nasawing member ng Special Action Force at Seaburn Company. Umabot ito sa 30 katao na isinakay sa isang Saddam truck ng pulisya at sinusundan ngayon ng convoy papuntang Provincial Office ng Maguindanao Police, kung saan doon ilalagat lahat ng mga casualty ng pulisya. Kanina ay ating nasaksiyan na emosyonal yung ibang mga kabaro ng mga kapulisan natin at sinabi nilang makahulugan yung paglaban ng kanilang mga kasamahan. Rafi? Ferdy, establish lang natin, paano ba talaga nangyari itong engkwentrong ito? Sinasabi lang na merong arrest warrant na kanilang isa-serve sa isang most wanted doon sa area. Ano pa yung iba pang maidadagdag dito, Ferdy? Okay, ganito yun. Kahapon na-monitor na natin yung bakbakan madaling araw pa lang. At sinasabi nga na itong mission na ito ng Special Action Force ay kanilang yung naka-ano lamang sa kanilang organisasyon, yung pagpasok dito sa Maguindanao. Tinanong natin yung local police, local military, mga local leaders, at even ng MILF, yung kanilang malaking pinagtataka dahil hindi nga daw nagkaroon ng koordinasyon. Kaya nahirapan yung militar na rumisponde sa kanila, baka magkaroon ng encounter. Madaling araw ito, sa kwento sa atin ni MILF Chair Mohajer Iqbal na MILF panel, sinabi niya nagkaroon ng hindi nagkaroon ng lumisyon, kaya nauwi nga sa barilan matapos pumasok sila sa teritoryo ng MILF kung saan nagkagulatan. Ito yung MILF 105th Base Command na pinamumunuan ni Commander Zacaria Goma, at napasok nito ang isang sub-commander na kinilalang isang Ustads Manan, at doon nga nagkaroon ng enkwentro. Ganito din ang statement ng BIFF kung saan magkakalapit lamang dahil iisang komunidad lang nakatira itong mga magkakamag-anak dati magkasama sa MILF. Ngayon may sarili organisasyon, ito Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, at sinabi nilang maging sila ay nakasagupan nila itong tropa ng SAF dahil nga nag-scatter ang labanan at napunta sa kanilang ibang teritoryo. Ferdy, kung ganito at legitimate operation itong nangyari, bakit kaya ganun kadami yung casualty ng Special Action Force? Gayong meron silang target individual, kumbaga talaga meron silang, I'm sure, naka-stakeout sila dun sa mission kanilang gagawin. Bakit ganun kaya kadami? May paliwanag na ba, Ferdy? Yun nga, nalulungkot yung mga nagkukwento ng ibang staff. Biggest loss in history nila ito. Ang nangyari kasi na overpower sila, nagkaubusan ng bala dahil sa tagal ng labanan. At dumami ang kanilang kalaban. Matapos nga nakalibutan sila at walang reinforcement at hindi agad sila nakalabas. Kung titingnan natin yung lugar, Rafi, papasok siya, isang looban siya, at hindi ganun kadali lumabas kung ang kalaban mo ay nakaabang na sa dadaanan mong kalsada. At ang magandang magkukwento nito ay yung 11 na survivor ng Seaburn Company, kung saan matinding bakbakan ang kanilang experience. Yun nga yung nakita natin kanina ng mga airlift ng mga mga American soldiers siguro. Ang nakita natin, mga Amerikano kanina, tinulungan sila na ma-airlift. At yun nga, ang magandang magkukwento dahil sila yung mga natitirang buhay. At maraming opisyal tayong narinig na nasawi dito sa bakbakan. 6 hanggang 7 ang opisyal na ng SAF at ng Seaburn Company ang na-monitor natin nasawi. Ferdy, nabanggit mo nga na hindi rin makapag-reinforce yung mga sundalo dahil baka naman lumawak pa yung bakbakan dahil nga hindi nga coordinated itong operasyon. Tama ba, Ferdy? So, pwedeng mas maraming mailigtas sana kung nakapag-reinforce itong ating mga sundalo. Tama ba, Ferdy? Tinanong ko ito sa 1st Mechanized Division na Brigade kay Colonel Hener Del Rosario, at sinabi niyang mahihirapan silang rumisponde doon sa mga pulis na naipit dahil nga baka magkaroon ng mis-encounter or kaya makasagupa nila ang MILF, which is wala namang may ongoing case process at
posibleng mag-violate sila kung susugod sila. Ang problema kasi, walang komunikasyon sa loob ang militar sa pulisya dahil nga walang koordinasyon na nangyari at wala silang makontak doon sa loob para kung saan sila puposisyon sa kanilang pag-responde. Pero ngayong simula nung kagabi hanggang ngayong umaga ay patuloy na inalalayan sila ng militar hanggang sa ma-rescue pa nga yung ibang natitirang nabubuhay, mga survivor na mga yung member ng Seaborn Company. Ferdy, alam natin merong international committee dyan sa Cotabato na nagmamonitor nitong usapang pangkapayapaan at usually kapag kahit mga police operations ay kailangang ipadaan sa kanila. Nangyari ba ito dito sa operasyon ito ng Special Action Force, Ferdy? Sadly to say, ito ang sinasabi ng MILF, hindi dumaan sa Ad Hoc Joint Action Group kung saan napag-usapan na ito ng pamahalaan, ang MILF, ang GPH panel, kung may mga manhunt or magsaserve ng warrant ay dapat dumaan sa ADJAG yung koordinasyon bago maglunsad ng mga operasyon sa mga teritoryo na kinikilala ng MILF. So, definitely, based sa statements ng LGU, ng local authorities at ng MILF, ay hindi nagkaroon ng koordinasyon ito. Hindi natin alam kung anong rason ng staff o kung anong kanilang justification kung bakit nga ganun ka sikreto nilang gawin ang isang misyon. Okay, si ating kasamang si Connie may katanungan sa iyo, Ferdy. Yes, Ferdy, gusto ko lang malaman dahil kanina pa nababanggit na-establish na walang nangyaring komunikasyon sa pagitan ng AFP at ng SAF. Meron na ba tayong pinapangalanan kung sino ang nag-call doon sa SAF para pumunta doon ng walang koordinasyon or coordination doon nga sa mga kailangan, particularly sa AFP para matulungan sila? Wala nagsasalita ngayon sa SAF, even sa exact numbers ng fatality sa kanila. Kaya nahihirapan kami 43 at yung nagsasabi sino nagbigay ng call ay wala tayong maibigay na information dahil wala nga pong nagko-confirm kung sino ang nag-call ng shot ng operation na ito. Yes, kasi ng operation na ito. Kasi ang alam lang natin, Connie, ang target nito ay isang high-profile terrorist na yung Malaysian bomber na si Zulkifli bin Hier alias Marwan. Yes, definitely kasi ang lumalabas lang base dito sa mga report nga nagkaroon syempre ng kumbaga ito ay negligence kung talagang hindi nga totoo nga talagang nagkaroon ng hindi pagkakaroon ng koordinasyon at marami sa mga sundalo natin Special Action Force pa miyembro ng mga ito alam naman natin kung ano yung training na meron yung mga yan. Elite Force natin diba? Elite Force natin kaya talagang nakakapanlumo itong balitang ito. Pero itong pinangyarihang lugar, kamusta na, Ferdy? Ano ang sitwasyon doon ngayon? Kanina pumasok tayo doon sa Barangay Tucanalipaw at nakausap natin yung ilang residente at sabi nga nila ay ang iba ay pabalik na, nasa lubong natin yung iba kanina, pabalik na sa kanilang mga tahanan at sinabi nila nung kagabi ay umalis sila at ngayong umaga ay pabalik dahil normal naman daw ang sitwasyon at kumbaga nag-sidestep lang sila nung panahon na ng kalakasan ng putukan. Pero inassure naman ng mga polis na wala silang pilyan na nadamay doon sa nangyaring operasyon. Kasi napakinggan ko rin kanina yung panayam kay Mohager Iqbal, at nabanggit niya nga na pinasok ng SAF ang kanilang lugar. Kumbaga nagkagulatan din on their part daw dahil syempre iniisip nila any moment baka sila naman ang talagang pakay at walang koordinasyon na meron lang silang huhuli na most wanted doon. Ganun nga ang consistent na statement ng MILF sa nangyaring incident nito. Meron bang namatay sa hanay naman ng MILF? Would you know? Ang balita natin ay nagkaroon ng 5 casualty dun sa mga Moro rebels. Hindi natin matansya kung both na yun nanggaling na ba sa BIA at sa MILF. But according sa report na natanggap natin ay may 5 nalagas din sa kanilang hanay. Alright. Maraming salamat, Ferdy. Yan naman po ang ating GMA News stringer na si Ferdinand Cabrera.